Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox Receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Magandang balita po, balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na may magagawa ang pamahalaan sa presyo ng pagkain sa gitna ng epekto ng gulo sa Middle East. Magbabalita si Alvin Baltazar. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may kakayahan ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain sa kabila ng epekto ng kaguluhan sa Middle East. Itong sinabi ng Pangulo sa gitna naman ng pag-aming wala namang magagawa sa kabilang banda ang pamahalaan kung pag-uusapan ay presyo ng langis. Sinabi ni Pangulo Marcos na karaniwang kasabay ng oil price increase ay pagtaas sa presyo ng mga bilihin lalo na ng pagkain. Ito ayon sa Pangulo, ang kanilang binabantayang mabuti sa gitna ng pagsisikap na kahit paano ay hindi gaanong kabigat ang magiging epekto sa taong bayan nang nangyayari pa rin gulo sa Middle East. Paniniguro ng Pangulo, wala mang magagawa sa presyo ng langis ay may magagawa naman sa presyo ng pagkain. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tiniyak ng Department of Trade and Industry na all hands on deck sila pagdating sa pagmonitor ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kaugnay pa rin ang epekto ng tensyon sa Middle East sa Pilipinas. Sa pagsalang ni DTI Secretary Cristina Roque sa House Lead Committee Joint Hearing, sinabi nitong walang mangyayaring pagtaas sa mga produktong nasa listahan ng DTI hanggang sa katapusan ng Abril. Wala ring patid ang enforcement operations nila upang matiyak na walang magaganap na price hike, shortage sa supply, hoarding at price manipulation sa mga supermarket. DTI has implemented some mitigating measures to deal with the challenges of the
energy crisis. To implement the remedies to address excessive and unreasonable price increase for BNPC, all supermarkets and groceries minomonitor po namin nationwide through all the different regions, Region 1 to Region 18. So we do this on a daily basis. DTI Secretary Cristina Roque. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Planong expanded oil storage facility ng Maharlika Investment Corporation o MIC makakatulong sa oil supply ng bansa ayon kay Senador Ping Lacson. Narito si Nympha Asuncion. Sang-ayon si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa hakbang ng Maharlika Investment Corporation o MIC na magtayo ng pinalawak na oil storage facility para makatulong maprotektahan ng bansa mula sa pagtaas ng presyo ng langis. Una ng pinahayag ni MIC President at the Chief Executive Officer Rafael Consing Jr. sa pagdinig sa Kamara ang plano kung saan sinabi niyang ang pasilidad ay isasagawa sa ilalim ng consortium model. Ayon kay Lacson, makakatulong ang inisyatiba sa pagtitiyak na sapat ang supply ng langis ng Pilipinas. Gayunpaman, hindi anya maiwasan ng senador na magkaroon ng agam-agam kung mapapababa ba nito ang presyo ng langis, lalo na't ang MIC ay idinisenyo bilang isang investment entity na mag-generate ng profit. Batay sa ulat, mag-aambag ng lupa o iba pang assets ang Philippine National Oil Company o PNOC, habang ang MIC at mga pribadong sektor ang sasagot sa mga kinakailangang pondo at ang pribadong sektor naman ang mga mahala sa operasyon ng oil storage. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pumalo na sa higit 600,000 PUV drivers sa bansa ang nakinabang sa cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, 319,678 sa mga driver ang mula sa Metro Manila, habang 322,577 naman ang mga tricycle driver na nakakuha na ng cash aid sa iba't ibang lalawigan. Katumbas na ito ng higit 3 bilyong piso na pondo sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang special payout hanggang sa weekend para sa mga driver sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. Ongoing din ang pamamahagi ng tulong sa 277 payout sites sa iba't ibang munisipalidad. Wala tayong target kasi nakadepende po tayo sa indicative target natin. So submission po iyan. Ito na po ang serve natin. I think later we can give to you kung ilan na po ang mga supposedly for unclaimed pa po natin from the other regions. And of course, we were able to serve and disburse a total of 1.5 billion for this category. So mapapansin po ninyo, noong March 17 to 30, ongoing pa po yan. Nagbigay na po tayo ng first initial payment natin for the TNBS bicycle drivers, TUJs, MC taxes and delivery services. And of course, naman po tayo ng April 8, ito po yung ongoing. Meron po tayo special payout for those na tinatawag natin na naging unclaimed natin for 17 to 30 plus yung naging additional natin. Samantala, nilinaw din ng DSWD na hindi lamang para sa mga mahihirap at mga nasa transport sector ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS dahil maaari rin itong i-avail ng mga nasa iba pang social classes. Kinakailangan lang na sila ay nasa isang crisis situation, gayon din ay mapupunan ang mga hihingiing requirement ng ahensya upang maipaabot ang kailangang tulong. Mayaman, mahirap, middle class, upper class, lower class, basta in crisis po kayo, medically, may namatay sa inyo, you need to go home immediately, o FW ka, or solo parent ka, hospital ka, open po ang AICS everyday po. Punta lang po kayo sa pinakamalapit na satellite office or regional office for you to be assisted. But on those particular at wala po itong standard amount ng 5,000 din po, baka makonfuse po tayo ha, kasi pagdating po sa regular AICS, based on the assessment of the social welfare po ang mangyayari. Si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi lang ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ang kanilang tinututukan ngayon, kundi ang iba pang posibleng programa ng ahensya para sa iba pang sektor ng lipunan sa bansa. Inihayag ni DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata na may mga inilalatag at pinaplansyang plano na ang DSWD upang magtuloy-tuloy pa ang kanilang pag-aabot ng tulong. Nakatuon na rin kasi ang ahensya para sa susunod nitong mga hakbang habang nagpapatuloy at pagkatapos ng nararanasang energy emergency. We are also collaborating to other programs existing within the department to look into what are the possible means for them to augment in response to the crisis. Sa ngayon po kasi, AICS pa lang po ang nakikita na pinaka-best solution because in crisis. Pero again po, ang sinasabi nga palagi ni SEC, from crisis in welfare program to developmental program, dito po papasok yung sinasabi po ninyo na pag-uusap po paano na matulungan yung ibang sektor ng pamayanan. Si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na bukas para sa mga tsuper ang walang gutom kitchen ng ahensya na matatagpuan sa Pasay. Sa isang panayam, sinabi ni DSWD Agency Operations Service Director Clarissa Lara Duran na libreng kumain ng mga Public Utility Vehicle o PUV drivers sa walang gutom kitchen upang matulungan silang masalag kahit kaunti ang kinakaharap na krisis. Bukas ang walang gutom kitchen sa Nasdaq Building sa Pasay mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga para sa almusal at alas 11 ng umaga naman para sa tanghalian. Operational talaga yung walang gutom kitchen natin kasi wini-welcome natin doon yung mga kahit sino, kahit na basta hindi natin tinitingnan kung ano yung estado nila sa buhay, basta pumunta sila doon, makakuha sila ng stuff at papakainin sila sa ating walang gutom kitchen. Si DSWD Agency Operations Service Director Clarissa Lara Duran. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin po ng tugon ng pamahalaan dito po sa Middle East crisis. Mahinihintay po tayong kumpirmasyon ng isang panayam patungkol po sa sitwasyon ng 10-day ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanon. Mamaya po yan, bibigyan tayo ng update ni Jerome Toledo kung kaya po niyang kuhanin yung kumpirmasyon ng ating embahada. But in the meantime, we'll go ahead patuloy po tayo sa ating balitaan, no? Patungkol pa rin po sa tugon ng pamahalaan dito sa Middle East crisis, mas pinalawak pa ng Social Security System o SSS ang access ng mga miyembro at pensyonado sa iba't ibang programa ng ahensya kaugnay ito ng nararanasan pa ring global economic crisis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking matutulungan ang mga Pilipinong apektado ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis at bilihin. Ayon kay SSS President Robert Joseph, deklaro na sa 60 billion pesos na halaga ng financial assistance at benefit support ang inilatag nito para sa mga miyembro at pensioner. Kabilang dito ang pinalawak na emergency loan program kung saan maaaring umutang ng hanggang 20,000 pesos sa mas mababang interes at may 6-month repayment moratorium. Magbubukas din ang SSS ng microloan program para sa pautang na mula 1,000 pesos hanggang 20,000 pesos at maaaring bayaran sa loob ng 15 hanggang 90 araw. Patuloy rin ang pagpapatupad ng loan penalty condonation kung saan maaaring ma-waive ang multa sa mga hindi nabayarang loan. Samantala, mas maaga ring ipatutupad sa Hunyo ang aumento sa pensyon ngayong 2026 kung saan tataas ng 10% ang retirement at disability pensions at 5% naman para sa death at survivor benefits. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita,
Mahigpit ang babala ng Commission on Filipinos Overseas o CFO at Interagency Council Against Trafficking o AYACAT sa publiko laban sa mga sopistikadong sindikato na nambibiktima ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pekeng pangako ng trabaho sa ibang bansa. Sa programang Global na Tayo, ipinaliwanag ni CFO Chief Immigrant Services Officer Ivy Miravalles na sa halip na maayos na trabaho, pilit na isinasabak ang mga biktima sa serbisyong militar ng mga dayuhang bansa. Inilabas ng CFO ang abiso matapos ang emergency case conference bunsod ng mga reklamo ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking. Ani Miravalles, dapat maging mapanuri ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa abroad dahil maraming klase ngayon ang panghihikayat ng recruitment lalo na sa social media na nauuwi sa human trafficking. Katunayan anya, ang iba rito nakakaalis ng bansa habang ang iba naman napahinto ang pag-alis ng Bureau of Immigration. Iisa lang yung nagiging goal, dinadala yung mga kababayan natin sa ibang bansa, no, under the impression na sila ay makakapagtrabaho nung kanilang gustong trabaho, pero dinadala doon sa area kung saan bibigyan sila ng visa papunta sa unknown destination. So pag nakarating na doon sa kanilang destination na yon, their contract ay were substituted, tapos they are compelled to work as military, hindi civilian but military, as soldier, to serve for that country. So unfortunately, meron mga kababayan na tayo na naka-receive kami ng report na ganito ang ginawa sa kanila. Yung iba nakapag-alis, yung iba naman ay nasawata ng immigration, naawat sa pag-alis. CFO Chief Immigrant Services Officer Ivy Miravalles. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang Commission on Filipinos Overseas o CFO at Interagency Council Against Trafficking o AYACAT sa pagsugpo sa isyu ng human trafficking sa mga kababayang Pilipino. Sa programang Global na Tayo, iniulat ni CFO Chief Immigrant Services Officer Ivy Miravalles, batay sa datos mula sa 1343 Action Line o ang hotline ng AYACAT laban sa trafficking, umabot na sa 58,000 ang tawag ang natatanggap ng hotline buhat nang magsimula ito noong taong 2011. Sa bilang na ito, nasa 940 ang beripikadong lehitimong kaso. 80% nito o katumbas ay 790 ang natulungan ng CFO na aktual na mga biktima. Pagbabahagi ni Miravalles, iba-iba ang modus ng human trafficking sa mga naturang biktima. Mayroong human trafficking sa pamamagitan ng intermarriage, sex slave o di kaya'y forced scamming. Hinimok naman ng CFO ang publiko na magsumbong sa hotline para sa mga nangangailangan ng tulong pagdating sa usapin ng human trafficking. I can only speak for the 1343 Action Line data. We started in March 2011. And we have received calls already na halos 58,000 na calls. Wow. And out of those calls, ang legitimate na case, 940. 940. Legitimate na kaso talaga. Na tapos may mga natulungan na rin tayo dun sa legitimate na cause na 790 victims, actual victims. So ang main role ng CFO is to manage the 1343 Action Line, the primary hotline of the Philippine government, kung saan ng DOJ yung nagpo-provide ng kanyang pag-operate resources, kami naman yung nagmamanage. CFO Chief Immigrant Services Officer Ivy Miravalles. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Zaldico na aresto na. Agar ang pagpapauwi dito inaasikaso na ng gobyerno ayon sa Malacanang. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga otoridad ng Czech Republic para sa agarang pagpapabalik sa bansa kay dating ako Bicol Representative Zaldico. Pahayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magkaraang kumpirmahin na naaresto na si Ko.
Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nakadetain sa Prague ang dating mambabatas, makaraang tangkaing tumawid ng Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Kung matatandaan, pinaghahanap ng batas si Ko noon pang 2025 makaraang madawit sa multi-billion peso flood control scandal. Nahaharap ito sa kasong graft at malversation. Una na itong idineklara bilang pugante, makaraang mabigong isuko ang sarili sa mga otoridad sa kabila ng inilabas na arrest warrant laban sa kanya dahil sa nakitang irregularidad sa higit 289 million peso na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kanselasyon ng pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico malaking dahilan sa pagkakadakip sa dating kongresista ayon sa Malacanang. Nagbabalik si Alvin Baltazar. Iniwala ang Malacanang na malaking bagay ang naging kanselasyon ng pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sa pagkaka-aresto nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa sandali kasing cancelled na ang pasaporte ng isang individual ay lumiliit ang kanilang tsansang magpaikot-ikot. Nitong nakaraang Disyembre 2025 ay matatanda ang nag-anunsyo si Pangulong Marcos hinggil sa pagkansela sa pasaporte ni Ko kasabay ng direktiba sa DFA at pambansang pulisya na makipag-ugnayan sa mga embahada ng Pilipinas upang matiyak na hindi na ito magagamit at mabilis na matunton ang lokasyon ng dating mambabatas. Naniniwala din si Castro na ang pagkakahuli kay Ko ay gawa na rin ang nasa itaas sa pagsasabing God works in mysterious ways at sadyang darating anya ang panahon na masusukol din ang mga taong dapat na humarap sa kanilang pananagutan. Tiniyak naman ng PCO official na magbibigay sila ng update tungkol kay Ko kasunod ng pagkakahuli dito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iginiit ng Prague Police na may kaalaman sila sa umano'y Filipino situation. Kaugnay pa rin ito ng pagkakaaresto kay dating Congressman Zaldico, ngunit hindi na sila nagbigay pa ng anumang detalye kaugnay sa ginawang pag-aresto. Base sa isang ulat, isang press officer ng Czech Police ang nagsabing inaayos pa nila ang impormasyon hinggil sa insidente, kung saan iginiit din ng pulisya na makabubuting makipag-ugnayan na lang sa Ministry of Interior ng Czech Republic para sa karagdagang detalye. Samantala, nananatili namang tiko magbibig ng Philippine Embassy sa Czech Republic kaugnay na detalye ng pagkakaaresto at kung magbibigay ba ito ng consular assistance sa dating mambabatas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP handang umalalay sa posibleng pagbabalik ng bansa ni dating Congressman Zaldico. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Hinihintay na lamang ng Philippine National Police ang kumpas sa mga nakatataas opisyal hinggil sa posibleng pagbabalik bansa ni dating Congressman Zaldico na utak ng kontrobersyal na flood control anomaly. Ito'y makaraang ianunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakadakip kay Ko sa Czech Republic matapos itong tangkaing pumuslit mula Portugal. Nabatid na sa post ng Pangulo, walang naipakita ang dokumento si Ko pagpasok nito sa Prague. Kaya ito dinakip at isinailalim sa kustudiya ng mga otoridad doon. Sa kanyang panig, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na puspusan ang ginagawa nilang pagkikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya gayon din sa kanilang counterpart hinggil dito. Gayunman, tiniyak ng PNP Chief na handa sila magbigay ng anumang tulong o suporta para siguruhin masusunod ang mga legal na proseso gayon din ang posibleng pagbabalik sa bansa ni Ko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagkakadakip kay dating Congressman Zaldico, magbibigay daan para harapin ang mga kasong nakasampa sa kanya sa Sandigan Bayan ayon sa mambabatas. Si Melanie Valdez Reyes sa report.
Isang malaking development sa kontrobersyal ng flood control scandal ang pagkakadakip kay dating Congressman Zaldico sa Prague. Para kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, kritikal ang pagkakahuli kay Ko upang makakuha ng dagdag na impormasyon sa iniimbestigahang maanumalyang flood control projects. Ginawa ni Ridon ang pahayag matapos kumpirmahin ng Malacanang na naaresto si Ko matapos umanong magtangkang bumiyahe ng walang kaukulang travel documents. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya siya ng Czech authorities. Matatanda ang umalis sa bansa si Ko habang siya ay nakaupong mambabatas at kalaunan ay nasangkot sa 2025 budget controversy sa issue ng umano'y katiwalian sa infrastructure projects. Ayon pa kay Ridon, inaasahang haharap si Ko sa mga kasong nakasampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas habang tutok ang publiko sa mga susunod na revelasyon sa kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pa ang pangunahing balita, nag-inspeksyon si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa Navotan Sanitary Landfill na ilang araw nang nasusunog upang tiyakin ang karagdagang tulong ng DPWH sa pag-apula ng sunog. Nagpadala na ang DPWH ng heavy equipment kabilang ang backhoe, bulldozer at dredger upang suportahan ang operasyon sa lugar. Apektado ng sunog ang mga komunidad sa Navotas, Malabon at Obando, Bulacan. Isinagawa ang hakbang kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng kinakailangang suporta sa lokal na pamahalaan ng Navotas. Nagpaabot din ng kanilang tulong ang pribadong sektor upang mas mapabilis ang pagtatambak ng lupa at putik sa mga apektadong nasunog na lugar sa landfill. Toxic itong fumes na to. Hindi natin pwede talaga itong patagayan. Nakakaawa na kasi yung mga kababayan natin, lalo na sa Ubando. Pagita ko, maabot hanggang Bataan daw. Kaya nga talaga dito, madaming equipment. Yun ang critical ngayon. Kaya yun ang ipoprovide natin. Sabi ni Pangulo, lahat ng available resources ng national government, lahat ibibigay ng national government. DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 26 na kongresista isa sa ilalim sa lifestyle check ng Ombudsman. Si Marian Bastasa sa balita. Iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagsasagawa ng lifestyle check sa 26 na mambabatas sa Kamara na umano'y contractors din. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hawak na nila ang Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALN ng mga naturang kongresista na siyang magiging batayan ng investigasyon. Aniya, ang unang batch ng mga kongresista ay may naitalaga ng investigative teams para sa lifestyle check. Samantala, hinihintay pa ng Ombudsman ang SALN ni former House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada. Kasunod nito ay inihahanda na rin ang ikalawang batch ng request para sa SALN ng iba pang House members. Paalala ng Ombudsman sa ilalim ng RA 6713, inaasahang mamumuhay ng simple at naaayon sa kita mga opisyal ng gobyerno at iwasan dapat ang labis o marinyang pamumuhay. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Formal lang sinelyuhan ng Department of Education o DepEd at ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kasunduan para pabilisin ang pagtatayo ng silid-aralan sa buong bansa. Pinangunahan ni na Education Secretary Sonny Angara at Public Works Secretary Vince Dizon ang paglagda ng Memorandum of Agreement on Basic Education Facilities Program. Layo na nasabing kasunduan na palakasin ang pagtutulungan ng dalawang ahensya upang masolusyonan na ang kakulangan sa silid-aralan sa bansa na aabot sa 144,000 ang bilang. We're saying record-breaking in terms of funding, in terms of starting it. But in Kumbisa, I don't know because it's different. We're talking about over 1,000 different local government units. And yung ibang governor, yung ibang mayor, sabi na kaya nila ng 90 days. So let's see. Education Secretary Sonny Angara.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, binigyan din ni Public Works Secretary Vince Dizon na magdodoble kayod ng 2 kagawaran upang matapos ang papalo sa 9,000 silid-aralan sa pagtatapos ng taong 2026. Sa bilang na ito, 5,000 ang target ng classroom para sa 2026 habang ang natitirang 4,000 classrooms ay backlog naman mula sa taong 2025. At the end of the year, at least for DPWH, I think we will definitely be able to build at least, including the 4,000 that we are now building from the 2025, plus I think another 5,000 or more at least for 2026. DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pinagpapaliwanag na ng Office of the Ombudsman si Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala matapos mabanggit ang kanyang pangalan sa mga alegasyong lumutang sa impeachment proceedings laban kay Sara Duterte sa House Committee on Justice. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na naglabas na ng show cause order ang Internal Affairs Board para hingiin ang panig ni Kilala kaugnay ng mga paratang. Ito ay kasunod ng testimonya ng self-proclaimed bagman na si Ramil Madriaga na nagsabing personal umano niyang inihatid ang halagang 15 milyong piso kay Kilala sa loob ng tanggapan ng Ombudsman. Ayon kay Clavano, dahil sa bigat ng mga alegasyon, tututukan nila ito. Aniya maaari itong mauwi sa kasong kriminal depende sa magiging resulta ng investigasyon ng Internal Affairs Board. I already issued a show cause order for him to explain the allegations that have been exposed in not only the hearing but also the affidavit of Ramil Madriaga. So this is something that we will pursue to make sure that yung integrity ho ng ating opisina ay nandun pa rin. So we will make sure na yung mga ganyang kwento, we get to the bottom of it, understand kung ano talaga nangyari, and then we will resolve on that basis. Si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. National Food Authority o NFA Kalinga Satellite Office sinimulan na ang pagbili ng malinis at dry palay sa mas mataas na presyo na 26 pesos kada kilo mula sa 23 pesos per kilo. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nang rugi na gumatang iti NFA Kalinga Satellite Office, itinadalos kina mag-aapalay, itinangat nga to a presyo at 26 pesos kada kilo, manipod iti sigod at 23 pesos kada kilo, ken posible pa'y ang umato, depende iti presyo ti markado. Sigun ken NFA Cagayan Branch Manager Elimar Regindin, katangan ti opisina iti ingana sa nga gasot asako ti palay, manipod kadag iti manalon a rehistrado, iti Registry System for Basic Sectors in Agriculture wenno RSBSA, ken awaton da iti adaan moisture content na, nga 11 ingana 14%. Panggabday ti kunana ang matulungan dagiti manalon nga apektado ti agda mga krisis nang runay ti panagnato iti presyo dagiti farm inputs. Tapno at adu iti agnumar mapalubusan dagiti RSBSA registered farm workers nga aglako iti agingga 50 akaban ti palay. Kabayatan na iti tulong ti Food Terminal Incorporated wenno FTI agtultuloy iti panaglako da iti bagas nga agatad 20 pesos kada kilo iti sidong ti benteng bigas meron na program. Malaksi dagiti vulnerable sector target ang malakwan dagiti manalon mangalap ken tricycle wenno PUV drivers. Inayon ni Regindin a plano ti NFA anayunan ti FTI outlet kadagiti ami a munisipyo ti Kalinga tapno maidanon kadagiti residente iti nalaka ken ti kalidad a bagas. Manipod DZR Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Mga inflatable water rides gaya ng banana boat at iba pang ginagamit para sa mga bisita sa beach areas isinailalim sa pagsusuri ng lokal na pamahalaan ng Lingayen upang matiyak na ligtas ang mga ito. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Ginawa na LGU Lingayen sa inspeksyon na sare banana boat tan aruniran kapara tunluganan jadayat na baday tan dimad istan sa beach. Sabit lan inspeksyon at dinauluan na Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMO kaiba sa Local Tourism and Cultural Affairs Office o LTCAO tan Business Permit and Licensing Office o BPLO. Ayan kurang at ginawaan ang panasigurado ya amin ya water activities na gagawaan at sare abit dan lugar ya papasyara na are totoo at untutumbok at sare safety standards para kaligtasan tan abig laman dare bisita. Sinakay-sakay na ninangnang na are kaiba na inspection team so are inflatable water rides kapara na banana boat tan ninangnang damat no kompleto ire gamit na are man o-operate kapara na life vest. Od unyaran panaon na bakasyon sa Lingayen Beach tan Istanza Beach at dadagoon na are residente tan turistang bisita. Lapod saya gabay na LGU yan na iwasan so are disgrasya at sare bisita katon ginawaan yan kurang. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shak si Riwal de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ruel de Guzman. Department of Environment and Natural Resources o DENR Express permitting on wheels inilunsad sa Torrijos, lalawigan ng Marinduque. Detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Inalunsad ng DENR Penro ang DENR Express permitting on wheels sa Torrijos, Marinduque. Nilalayo ng inisyatibang ito na direktang ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan. Anila, sa pamamagitan nito ay mapapabilis ang pagproseso ng mga aplikasyon para sa land patents, cutting at chainsaw permits at iba pang mahalagang transaksyon. Karinsabi nito, nagsagawa rin ng isang Memorandum of Agreement signing para sa donasyon ng mga nakumpiskang kahoy na akasya at nara sa Torrijos People's Council na gagamitin sa paggawa ng mga kagamitang pampubliko tulad ng mga cabinet at lamesa. Hinihikayat naman ng lahat ng residente na makiisa at dalhin ang kanilang mga dokumento upang mapakinabangan ang nasabing mabilis na serbisyo.
Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Tom Alvarez. Puerto Princesa City Water District, PPCWD, patuloy sa pagsusupply ng tubig sa mga consumer sa Puerto Princesa sa gitna ng tag-init at mataas na presyo ng krudo. Magulat si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. Aga padayon ng Puerto Princesa City Water District sa pagsusupply at tubig sa mga consumer kasabay diyang padayon ang pagtaas ang kantidad ng petrolyo, igsa na nagumang epekto ang tag-init. Iglimig, PCWD General Manager Walter J. Laurel, nga sobra o kurang sa 4 milyong piso ang alugi sa ahensya ag akalibas nga bulan ng Marso tingid sa dobleng gastos ang krudo nga inggagamit sa pagpadayon ang operasyon iyang pasilidad nga ang suporta sa supply ang tubig dading tempo tag-init. Agagana rin dadi ang Montible Peruvian Facility nga inggagamit lamang kada tag-init dararinda ang pagbabang level ng tubig sa Lapu-Lapu River. Tingitigi kaministeran din nga mas matamang krudo rin nga naging dahilan ng pagtaas ang gastuson iyang water district sa operasyon. Igsa sa riganda, makonta na ang pagbabalik iyang normal nga operasyon sa pagtapos ang tag-init sa na nagumang krisis sa petrolyo. Sa timpong dan ay gagamitin din uman ang mga gravity sources nga ara ka ministeran nga makina ang krudo nga makatabang para mababa ang gastos. Aring digi sa Radyo Pilipinas Palawan, ja si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle Pilapil. Summer Serbisyo Caravan isinagawa sa Bobon, Northern Samar. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez ng RP Calbayog. Padayon, kutubya na adlaw Viernes, Abril 17, ang Summer Serbisyo Caravan 2026. Usa nga inisyatibo sa lokal nga gobyerno san Bobon, Northern Samar para maipadangat harani sa katawhan ang mga serbisyo san gobyerno. Nagtikang ang aktibidad sa tunlunas, target sa programa, ang 18 nga mga barangay san bungto, dinabinaad tuntayaw nga mga komunidad ug may kakulangan sa access sa serbisyo. Magkadurudilain nga mga serbisyo ang natagamtaman sa mga residente, sugad san libre nga medical nga dental consultation, operation tuli para sa mga kwalipikado, pag-assister sa civil registration ng distribusyon sa family food packs, may adaliwat youth profiling ng paghatag school supplies para sa kabataan, samtang ginhatagan suporta ang mga parag-uma pinaagi sa agrarian reform, agriculture ng veterinary services, nagdumaraliwat livelihood assistance, financial literacy sessions, voter registration, fire safety and awareness campaign, og distribusyon sa libre nga reading glasses sa mga residente. Ang serbisyo caravan, simbolo san padayon nga paningkamot san gobyerno nga sa pag-uswag san komunidad, waray barangay ang mahihibilin. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito Balvez. Panibagong pasilidad para sa mas maayos sa serbisyo inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Bislig. Mag-uulat si Angel Obosa ng RP Tandag. Malampusong gipahigayon ang pagpanalangin og formal nga turnover sa tulo ka mahinungdanong pasilidad sulod sa City Hall compound sa Bislig. Gi-turnover sa pamalang dakbayan ang duha ka andana nga City Veterinary Animal Diagnostic Disease Laboratory Building. Lagi pasab sa gi-turnover ang City Disaster Risk Reduction and Management Warehouse o bodega alang sa mas lig-on nga pagpangandam sa mga kalamidad. Formal usab nga giablihan ang City Engineering Carpentry Building aron masuportahan ang mga proyekto sa infrastruktura. Kining mga proyekto nagpakita sa padayon nga paningkamot sa dakbayan sa pagpalambo sa serbisyo publiko ug kaayuhan sa komunidad. Kitambungan kini sa mga opisyal, mga department heads
ug mga kaabag nga nagpakita sa panagiusa og kooperasyon. Ubos kini sa liderato ni Honorable Florencio Sigaray, nagpadayon ang bislig sa pagpaligon sa serbisyo ug kalambuan alang sa tanang bisliganon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Angel Obosa. Department of Tourism o DOT Region 9 dinala ang Sparkling Service Experience Training sa Sulu. May report si Eloisa Muhammad ng RP Holo. Piyaon kanuyaon sa Department of Tourism at DOT9 in Sparkling Service Experience Training target yung mga CBCB mag-business, stakeholder, iban student. Hamaksod mapasong in Quality Tourism Service iban mapatarang in Filipino Brand of Service Excellence at FBSE. Habay tayo hire gondola, resource person sa DOT9, iniin mo na wakto narapalupa so ginasabot pagkanad. Hamo ka mga mabaya mapasong sa Tourism Department ang mga small entrepreneur in character values iban technical capacity nila. Lamod na in food sanitation, security procedures, iwan na practices, iwan sa sustainability. Sparkling, hinduan na 7 entrepreneur hikapakila, marayaw, yan na product nila, iwan na management sin customer concern. Lihimo kay Dua Adlaw in pagkanad at tiauran sin kay man participant, himagdir doon ini Regional Director Dara May Catalunya sin DOT9. Dahil RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyong mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalala muna ang himpilan. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nakatakdang magtayo ang Estados Unidos at Pilipinas ng isang 4,000 acre o halos 1,619 na ektaryang industrial hub sa Luzon na itatalaga bilang Economic Security Zone sa ilalim ng Pax Silica Initiative. Ayon yan sa US State Department. Matatagpuan ito sa loob ng Luzon Economic Corridor at layong palakasin ang global supply chains at bawasan ang pagdepende sa China-dominated inputs.
Formal nang sumali ang Pilipinas sa Pax Silica sa pamamagitan ng Department of Trade and Industry o DTI na binigyan diin ang kakayahan ng bansa sa semiconductor at electronics manufacturing. Bahagi ito ng pinalalakas na kooperasyon ng dalawang bansa kabilang ang US-Philippines Critical Minerals Framework. Inaasahang magsisilbing sentro ang Luzon Hub para sa pag-secure ng mahalagang mineral tulad ng nickel, copper, chromite at cobalt at magiging unang bahagi ng mas malawak na network ng economic security zones sa iba't ibang bansa. Ang Pilipinas ang ika-13 signatory ng Pax Silica kasama ang Japan, South Korea, India, United Arab Emirates, United Kingdom at iba pang kaalyadong bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umapila ang Philippine Exporters Confederation sa pamahalaan na suspindihin ang 12% value-added tax o VAT sa fuel dahil patuloy na tumataas ang presyo at bumibigat ang gastos ng exporters at consumers. Ayon kay PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr., ang pagtanggal ng VAT ay magpapababa ng operational costs, makakatulong sa micro, small and medium enterprises o MSMEs at magpapalakas sa competitiveness ng mga produkto. Batay sa kanilang survey, napilitan ng bawasan ng exporters ang production days, ipagpaliban ng investments at mag-adjust ng presyo. Babala ni Ortiz Luis, maaaring tumagal lamang ng 3 hanggang 6 na buwan ang operasyon ng maraming kumpanya kung walang suporta mula sa gobyerno tulad ng tax relief, fuel subsidies at export incentives. Dagdag pa niya, ang mas mataas na transport cost ay magtutulak pataas sa presyo ng pangunahing bilihin. Samantala, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na bahagyang nakakatulong sa exporters ang mas mahinang piso dahil mas nagiging competitive ang mga produktong Pilipino sa merkado abroad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang taas presyo sa pangunahing bilihin hanggang Mayo Agis. Nagkasundo ang mga manufacturer na muling ipagpaliban ang price hikes sa kabila ng pagtaas ng production costs. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, nakatulong ang pagbaba ng fuel prices nitong nakaraang linggo para ma-extend ang commitment ng manufacturers kahit walang price freeze na umiiral. Sa ilalim ng Price Act, otomatikong umiiral ang price controls lamang kapag may kalamidad o kahalintulad na emergency. Patuloy na minomonitor ng DTI ang hinggit 700 essential product variants kabilang ang canned goods, kape, gatas, noodles, sabon, kandila, baterya, bottled water at tinapay. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ng 6.4% ang gross gaming revenue o GGR ng bansa noong 2025 na pinangunahan ng mabilis na paglago ng electronic o online gaming ayon yan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sinabi ni Chairman Alejandro Tenco na mahigit kalahati ng kabuang kita ay mula sa e-games na ngayon ay mas malaki na ang ambag kaysa sa licensed casinos. Umabot sa 396.14 billion pesos ang GGR ng industriya, kung saan tumaas ng 30% ang kita mula sa online gaming.
Samantala, bumagsak ng halos 10% ang kita ng licensed casinos at 21% naman sa mga casino na pinatatakbo ng PAGCOR. Ayon kay Tenko, malinaw na ang online gaming ang pangunahing nagtutulak ng paglago ng industriya kahit may mga aberya tulad ng access restrictions at pagbabago sa e-wallet systems. Dagdag niya, layo ng mga reforma sa digital payments na palakasin ang tiwala at tiyaking transparent, compliant at pangmatagalan ang paglago ng sektor. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-17 ng Abril, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 59 na piso at 77 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 13 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 79 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 66 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 81 piso at 15 sentimo. Nasa 70 piso at 66 na sentimo ang euro, 43 piso at 76 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 79 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nagulat si legendary boxing coach Freddie Roach
nang biglang dumalaw si Manny Pacquiao sa Wildcard Gym. Ibinahagi ni Roach ang kanilang muling pakikita sa social media na agad nagpasiklab ng nostalgia sa fans na tinawag silang isa sa pinakadakilang tandem sa boxing. Kamakailan ay nagpost din si Roach ng larawan nilang magkasamang nag-iensayo habang papalapit ang rematch ni Pacquiao kay Floyd Mayweather Jr. sa Setyembre 19. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa si Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino na malalampasan ng bansa ang huling medal haul nito sa Asian Beach Games kasabay ng pag-alis ng 101 atleta patungong Sanya, China para sa kompetisyon na gaganapin mula Abril 22 hanggang 30. Noong 2016, nagtala ang Pilipinas ng 21 medalya. Sinabi ni Tolentino na mas malakas ang delegasyon ngayon, lalo na sa jiu-jitsu, beach volleyball, 3-on-3 basketball at triathlon. Pangungunahan nina Annie Ramirez at Kayla Napoles ang koponan, habang si Southeast Asian Games gold medalist Sunny Villapando ang mangunguna sa beach volleyball. Binanggit din ni Tolentino ang closing ceremony kung saan tatanggapin ng Pilipinas ang host flag bilang paghahanda sa pag-host ng Asian Beach Games sa Cebu sa Marso taong 2028. Sa kabuuan, nakapag-uwi na ang bansa ng 5 ginto, 10 silver at 35 bronze medals sa mga nakaraang edisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pasok na sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference Finals ang Creamline matapos talunin ang Farm Fresh sa 4 na set, 25-23, 14-25, 25-23 at 25-19 sa larong ginanap sa Phil Oil Center. Tinapos ng panalo ang 3 conference na finals drought ng Coal Smashers at ito na ang kanilang ika-15 PVL Finals appearance. Matapos ang malaking talo sa set 2, bumawi ang Creamline sa third set sa pangungunan ni Bernadette Pons, Michelle Gumabaw at Gemma Galanza. Nanguna si Tots Carlos na may 15 puntos habang nagpakitang gila si Pons sa kanyang two-way performance. Naghatid naman si Gia de Guzman ng 26 na excellent sets. Hindi umabot sa finals ang Foxy sa kanilang unang semifinals stint kahit may 21 puntos si Tricia Tubo at solid na laro mula kina Ces Molina at Royce Tubino. Abante na ang Creamline sa championship round habang matatapos ang kampanya ng Farm Fresh ng may malakas na kampanya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maghaharap ngayong Biyernes ng gabi ang sister teams NLEX at Meralco para sa solong ikalawang pwesto sa PBA Commissioner's Cup sa larong gaganapin sa Inares Center sa Montalban. Parehong may 5-1 record at 3-game win streak ang dalawang koponan bago ang kanilang pagtatapat. Galing sa 115-110 panalo kontra Macau ang Meralco, kung saan kumamada si import Marvin Jones ng 32 puntos at 14 na rebounds. Ayon kay Coach Luigi Trillo, malaking bagay ang mas magandang chemistry ni Jones sa Bolts. Sa panig ng NLEX, aasahan ang tandem nina Robert Bullock at KD Lalane. Nagrehistro si Lalane ng 28 puntos at 18 rebounds habang muntik nang mag-triple-double si Bullock sa kanilang huling laro.
Ang mananalo ay aangat sa solong second place habang papainit ng papainit ang labanan sa conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalam na sa University of the Philippines ang tatlong veterano, sina Nina Itang, Ira Diaboneta at Joan Monares sa kanilang huling UAAP game kontra University of Santo Tomas sa Abril 19 sa Mall of Asia Arena. Nagtatapos ang kanilang collegiate careers matapos ma-eliminate ang UP sa Final Four race kasunod ng straight sets loss sa Adamson. Pinakamatingkad ang naging karera ni Itang, 24 na taong gulang, na 3 sunod na taon hinirang na best middle blocker mula season 85 hanggang 87. Bumagsak sa 5-8 record ang UP, dahilan para tuluyang malaglag sa semis contention. Patuloy na hahawak ng koponan si acting coach Alexi Latinmaki habang nagpapagaling si head coach Fabio Menta. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, mananatili muna sa NCAA ang San Beda University. Sa gitna ng matagal na usap-usapan tungkol sa paglipat sa UAAP, kinumpirma ng paaralan na sila ang mag-host ng NCAA Season 102 sa susunod na taon na formal na ite-turnover ng Mapua sa Hunyo 15. Pinabulaanan ni Attorney Jonas Cabuchan ang mga haka-haka, sinabing tuwing nagcha-champion ng Red Lions ay lumalabas ang chismis ng paglipat. Muling uminit ang spekulasyon matapos ang kampyonato ng San Beda noong Season 101, lalo na nang lumipat si Yanti Miller sa Lasal dahil umano sa posibilidad ng UAAP move. Sinabi naman ni Coach Yuri Escueta na naghihintay lang sila ng susunod na balita. Nilinaw rin ni UAAP Executive Director Rebo Sagisag na matagal nang may usapan pero wala pang pinal. Sa ngayon, tiyak ang isa, abala na ang San Beda sa paghahanda para sa susunod na NCAA season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Ang
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nilinaw ng aktres na si Elise Hoson na single siya ngayon at wala pang balak pumasok sa bagong relasyon. Ayon sa kanya, mas mahalaga ang mapunta sa tamang tao at magkaroon ng tamang timing kaysa minamadali raw ang pag-ibig. Dagdag pa ni Elise, mas naging maingat at mas mature na siya pagdating sa love life, lalo na't isa na siyang ina. Sa ngayon, ang anak niya ang kanyang pangunahing prioridad, kaya isinara na muna niya ang pinto sa panibagong pag-ibig. Matatandaang naghiwalay sina McCoy De Leon at Elise noong July ng nakarang taon matapos ang kanilang on and off na relasyon na nagsimula sa Pinoy Big Brother noong 2016. Meron silang anak na si Feliz na ipinanganak noong 2021. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naglabas ng saloobin ang aktor na si Enchong D matapos umano niyang maranasan ang racist treatment mula sa French airliner na Air France. Ayon sa aktor, na-block ang kanyang ticket papuntang France at pinagbantaan pa raw na ma-revoke ang kanyang Schengen visa ng ground staff sa Bangkok. Dahil dito, napilitan siyang bumili ng panibagong ticket sa isa pang airliner at mag-iba ng ruta na dumaan sa London bago mag-Paris upang makapagpatuloy sa kanyang biyahe. Bagamat naabala itong si Enchong, sinubukan niyang tingnan ang positibong side ng nangyari dahil nakapag-extend siya ng pananatili sa Spain. Gayunpaman, hindi niya napigilang batikusin ang airliner o ang French airliner sa kanyang naging karanasan. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang naturang airline tungkol sa insidente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kwentong unfollowan na, ito nagulat ang netizens matapos mapansin na hindi na naka-follow sa isa't isa ang aktor o ang mga celebrity na sina Maymay Entrata at Donnie Pangilinan sa Instagram. Dahil dito umugong ang iba't ibang espekulasyon mula sa posibilidad ng selusan mula o lalo na sa fans ng Don Bell tandem ni Bel Mariano at Donnie hanggang sa isyung baka nagsiselos na umano ang boyfriend ni Maymay na si Joaquin Enriquez. Sa kabila ng mga haka-haka, wala pang opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig. Samantala, ang Seryeng Roja ang huling proyekto ni Maymay at Donnie kung saan tampok din sina Kyle Echari, Raymond Bagatsing at Yasi Pressman. Umiikot ang kwentong yan sa komplikadong relasyon ng mga karakter kabilang ang pagkakaibigan, pagtataksil at patinding hidwaan. Sa ngayon, nananatiling palaisipan ang tunay na dahilan ng pag-unfollow ni Maymay at Donnie. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, muling bumalik ang aktres na si Catherine Bernardo sa bansang Bhutan matapos ang 14 na taon kung saan siya nag-reminiscence sa lugar na pinagshootingan ng hit series niyang Princess and I. Ibinahagi niya sa Instagram ang kanyang travel montage kabilang ang pagbisita sa sikat na Paro Takchang. Ang serye na yan ay umere noong 2012 to 2013 at kinunan sa Bhutan at Pilipinas kasama sina Daniel Padilla, ang kanyang dating ka-love team, at si Enrique Hale at Khalil Ramos. Bago ang Bhutan trip, nagpunta rin si Catherine sa Thailand. Samantala, nakatakda naman siyang bumida sa bagong serye na Someone Someday kasama si James Reid.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Miss Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Jonella at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Jerome Toledo, na siya rin nagatid ng ating balitang showbiz sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.